Who cares? Alam niyo, ito yung mga common saying natin, lalo na kung tayo ay dumaranas ng mga difficult times, mga struggles. Meron tayong sitwasyon na parang walang tumutulong sa atin. Naghahanap tayo ng kalinga. Who cares? Sino nagkakalinga sa atin? Noong nakaraan, meron tayong mga mensahe na may kinalaman dito sa who cares. Well, no one cared for me. God sought me. Laging Diyos ang tugon. Laging Diyos ang may malasakit. Now, the joy of caring like Jesus. Pag tayo natuto na tayo magmalasakit na katulad ng Panginoong Jesucristo, ay meron tayong mararanasan na kagalakan sa ating puso. Each time, meron tayong gagawing mabuti sa ating kapwa, meron tayong mararanasan na kagalakan sa puso natin. Nag-agree ba kayo sa akin doon? Now, calling to see what Jesus saw. Yung halimbawa, caring to see what Jesus saw. Kung papaanong tayo, yung pananaw ng Panginoon, nagkaroon tayo ng ganong uri ng pananaw, mararanasan natin ang kagalakan, mararanasan natin yung fulfillment. Lagi tayong parang may kulang kahit tayo ay kumpleto na sa mga hawak nating mga bagay. O meron tayong relationship, tao, parang laging may kulang. Why? Dahil tayo po ay merong mga flaws. Lahat tayo ay merong mga kahinaan. At ang title natin ngayong umaga, ating titingnan ay Caring for the Undeserving. Sa mga naririto po ngayon, sino po rito ang magsasabi niyang siya ay undeserving, siya ay hindi karapat-dapat? Pakitaas po ang kamay ng mga hindi karapat-dapat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo hindi karapat-dapat na pinaging karapat-dapat ng Panginoong Jesucristo. Siya lagi ang tugon. He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Sa ating time ngayon, makikita natin dito na sinasabi sa salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Tandaan mo ito. Sabihin niyo nga po yung word na yun. Tatandaan ko ito. Isa pa. Mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, napastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag, mapanirang puri. Na cyber libel. Nakita nyo, mga mapanirang puri. Mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan. Sa halip ng mga bagay na ukol sa Diyos. Ano ang ating nakikita dito sa mga pag-uugaling ito? Ito ba yung napupunan natin na sa mga huling araw ay totoong-totoo ito? Yes. Yung inaasahan natin na magmamalasakit, yung mga leaders ng ating leaders ng bansa. Lagi na lang, pag-election, pinag-aawayan pa kung sino, kung ikaw ay kay Lenny, kung ay BBM. Tapos ngayon, sino rito ang BBM pa rin? Pagka yung malapit na, nakikita natin yung mga kahinaan nila. Laging meron. At kabaliwan na tayo ay sa tao magtiwala. Kung tayo magtitiwala rin lamang, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao, yun ang sabi sa salita ng Diyos. Ang nagtitiwala sa lakas ng tao at ang puso nalalayo sa Diyos. Pero pagpalain ang tao na ang tiwala ay sa Diyos. Kaya sa Diyos tayo magtitiwala. Kaya yung who cares, lagi nakapoint sa God. At yan ang titingnan natin ngayon kung paano ang God ay very caring sa ating lahat. Caring ang Diyos. Mapagkalinga ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, at ito ang titingnan natin kung paanong ito ay hindi naunawaan ng isang propeta na ang pangalan ay Jonah. Alam niyo na tayo ay mga sa Diyos. Sabi sa 1 John 5:19, we are of God, tayo ay maka-Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Amen po. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Nasa kapangyarihan ng Diablo. 1 John 5:19. Sabay-sabay po, basahin po natin, please. At ang buong
sanlibutan nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Pero sa kabila niyan, sabi ng Panginoong Jesucristo, gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ang sanlibutan ay hindi mundo. Ang sanlibutan ay community ng mga tao na hindi maka-Diyos. Dahil nasa influensya sila, nasa influence sila ng dyablo, ng masama. At tayo ay dito sa mundong ito naroroon. Kaya nakikita natin sa mga online, nakikita natin sa mga sites, sa online, nasa tip ng daliri na lamang ang makabagong tukso. Okay, sa makabagong bitag sa lumang tukso. Natatandaan niyo yung message na yun ni Pastor Jay? At marinig natin siya muli sa isang linggo. Yun na narinig natin nung last time. At nakita natin na totoong-totoo na buhat ng madiscover yung smartphone, nag-iba na ang buhay ng mga tao. Lagi na lamang tuktok ang nakikita mo. Kumakain, tuktok. Naglalakad, tuktok. Nakapila, tuktok. Wala nga mga tuktok na mga tao ngayon. Puro tuktok na lang ang nakikita mo. Lagi na lang nakatungo. Lagi na lang nakatingin sa cellphone. Kaya huwag kang titingin sa cellphone mo habang ako'y nagpipreach. Mortal sin yan. Ayun po mga first time na narito ngayong umaga. God bless you po. At we welcome you sa family ng Holy Trinity Bible Church. Ngayong umaga, sama-sama nating titingnan dito ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po ay mabubuksan dito sa pagiging caring ng Panginoon sa atin. Caring for the undeserving. Sino uli ang undeserving? Pakitaas ang kamay. Yes, narito si Jesus. Naparito si Jesus, nagkatawang tao, to care for us, the undeserving. Amen po. So ang ating titingnan dito ay ang story ni Jonah. So marami tayong mga questions dito. Ito yung napaka-iksi lang, 4 chapters. 4 chapters, 48 verses. Napaka-iksi. Pero pwede bang basahin ninyo pagkatapos ng sermon? O, sino pong pwedeng mapakiusapan kung ano magbabasa? Sige, pakitaas ang kamay. Sige, pakitaas ng kamay. Pakitaas naman. Taas! So, ito yung maigsi lang at pagka ito po'y binasa natin, yung aking isinyer, mas lalong magiging buhay sa iyo. Yung pag-uusap ng Diyos at saka ni Jonah. So dito, titingnan natin, chapter 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo. Yung chapter 1, inutusan ng Panginoon si Jonah na isang propeta. Si Jonah na believer na Yahweh. Sino dito ang believer ni Yahweh? Pakitaas ang kamay. O, katulad natin siya. Okay? Nag-disobey sa God, sa iniutos ng Diyos. Chapter 2. Nung nag-disobey siya, nagkaroon siya ng consequence. Pag ikaw ay nagdi-disobey, mayroong consequence. Tuwing ikaw ay susuway sa Diyos, mayroong kang nararanasan. Tama. At yung nararanasan mo, hindi ka nasisiyahan, hindi masaya ang nararanasan mo pag ikaw ay hindi sumunod sa Diyos. Tama. At nanalangin si Jonah at dininig siya ng Diyos. Inansera ng Diyos ang kanyang prayer. Kaya mga minamahal ng Panginoon, lalo na yung first time po na naririto, marami man kayong dinaranas ngayon sa inyong buhay. Isang bagay ang aking pong good news para sa inyo, mahal na mahal ka ng Diyos at nagkikare siya sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa chapter 3, ito po, si Jonah ngayon, sa pangalawang pagkakataon, inutusan ulit doon sa pagkakadisobey niya at sumunod na siya. Sumunod na siya sa Panginoon sa pagkakataong ito. At sa chapter 4, nakita natin dito yung pananaw ni Jonah at saka pananaw ng Diyos, magkaiba. Pananaw natin at saka pananaw ng Diyos, magkaiba. Sa tingin natin, who cares? Pero alam natin na God cares. For God so loved the world. Ang patotoo natin that God cares for us, ang ultimate cross ng Kalbaryo. Nagkatawang tao siya para tayo ay kanyang tubusin. Hindi lang iligtas, tubusin sa ating mga kasalanan, sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Amen po. So, umpisahan natin ito para maintindihan natin yung takbuhan ng sermon, para maintindihan natin kung ano yung dapat natin, yung mga lessons na matututunan natin in the life of Jonah. Who is Jonah? Ito. So, magandang makita natin dito na sa pangalan pa lamang siya,
ay bait na. Siya raw, ang pangalang Jonah ay dove. Pigeon. Hindi ba yun yung mabait na fowl? Hindi ba? Napakabait. Pagka daw ang mga kalapati ay nananatili sa isang bahay, payapa yung bahay na yon. Pag magulo yung bahay na yon, nalayas ang mga kalapati. So mga kapayapaan ang hatid. Amazing din na ang Holy Spirit, nung makitang bumaba sa Panginoong Jesucristo, is like a dove. Kaya nakikita natin na ito yung simbolo ng isang mapayapa, ito yung isang masunurin, ang dove. Si Jonah, the only prophet given a message of repentance and mercy, direkta doon sa mga Gentiles o doon sa mga hindi Hudyo. Kalimitan ng mga propeta ay nagmimigay ng mensahe sa kapwa Hudyo. Pero si Jonah, pinapunta sa isang lugar na kung saan nakikita natin na ang mga tao ay merong practices na hindi nakalulugod sa Diyos. At mamaya-maya lamang i-describe po natin yon. So he grew up as a prophet. Siya ay disipulo disciple siya ni Elisha. Si Elisha ay isang propeta na nakikita natin na merong kapangyarihan. Siya hindi isa sa mga minor prophets. Siya ay major prophets na tinatawag sa Bible. Yung major prophets, maraming ginawa at maraming description na ipinakita. Pero itong si Jonah, nag-prophesy siya kay Jeroboam at ito ay nangyari. So siya ay isang reliable na propeta. Si Jonah. Kapani-paniwalang propeta. Dahil nag-prophesy siya at sinabi niya ganitong magaganap at naganap. Nangyayari ang kanyang mga sinasabi. So by the time na nag-prophesy siya sa Ninive, ang kanyang edad ay 100 years old na. Matanda na si Jonah noong time na yon. So kung tutuusin, iisipin natin, marami na siyang karanasan kay Lord. Marami na siyang karanasan sa ministry. So si Jonah came from yung lupain ng Gath-Hefer. So ano ibig sabihin yung Gath-Hefer na ito? Yung po yung sa modern day, sa New Testament, Galilee. At yung Galilee na yon ay hindi malayo doon sa lugar ng Nazareth na kung saan kinalakihan ng Panginoong Jesucristo. So si Jonah ay parang symbolic yung kanyang pagkakatawag. And that means si Jonah ay isang probinsyano. Okay, hindi siyang ang probinsyano, no? Probinsyano siya. Hindi ang probinsyano. Meaning, ang pamumuhay niya, hindi siya masyado ang exposure sa mga kasamaan, sa mga kahalayan. Hindi, dahil sila laking probinsya. Wala siyang mga internet nung time na yon. Hindi kayo natawa doon. Okay. Mag-isip ako ng iba. So, si Jonah, na isang country boy, hindi siya isang modern na bata, siya ang tinawag ng Panginoon para gawin ang isang bagay at ito ay ang mag-preach siya at matututo tayong mabuti sa karanasan ng hindi pagsunod ni Jonah. Sino sa inyo rito ang nakasuway na sa Diyos? Pakitaas nga po ang kamay. Puro suwail. Okay. Dahil ako 2 kamay. Wala isa man sa atin ang perfect. Ang bawat isa sa atin ay meron tayong kani-kanyang kahinaan. Amen po. Kayo ba ay naniniwala na gano'n? Ang bawat isa may kahinaan. So tayong lahat na may mga kapintasan, hindi tayo deserving. Kaya yung grace ng Diyos, ibinigay niya doon sa mga hindi deserving na katulad natin. Kaya itong ating titingnan sa Jonah chapter 1, verse 1 and 2. Babasahin natin, sa lipi ng Zebulun may isang lalaking si Jonah ang pangalan. Siya ay anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, nangusap sa kanya, sabi sa ganito, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko sa langit ang kanilang kasamaan. Alam niyo yung word na yon, hindi small, isang maliit na bagay. Yung pag sinabi ng Diyos, suko sa langit ang kanilang kasamaan. Napakasama nito. Kumbaga sa atin yun ay grabing kasamaan ang kanilang ipinamumuhay doon. Sabi niya, pangaralan mo sila. Yung wickedness na yon, na sukdulan sa kasamaan, ay isang bagay na makikita natin sa lahi ng mga taga-Ninive. Sila ay lahi ng mga Assyrian.
So itong Assyrian, siya capital ng Assyria, sila ay sikat na sikat sa pagiging brutal. Kilalang kilala na brutal ang mga taong ito, disgusting na brutality ang kanilang ginagawa. Bibigyan ko kayo ng example, tinan nyo. Pag na-capture nila yung isang lupain, ito, yung mga armies nila, malulupig nila, kasi makapangyarihan itong mga Assyrian noong time na yun. Pag na-capture nila isang lupain, binabalatan nila ng buhay ang tao. Kayo ba'y nakaranas na yung kayo natalupan ng balat? Natalupan? Nagasgas? Nadapa, tapos ang tuhod nyo nagasgas? Hindi pa, napakahapde, lalo na pag sinayaran ng tubig. Ano pa kaya yung binalat na ng buong katawan nang ikaw ay buhay? Siguro sasabihin mo, patayin mo na lang ako. So, pinupugutan ng ulo. Napaka-brutal. Pagkatapos, pinagpapatong-patong nila at gumagawa ng pyramid. Artistic din naman. Yung mga ulo ginagawang pyramid. Okay. Pinagpuputol-putol ng katawan. Natandaan niyo si Lucila Lalo? Sino nakakatanda niya Lucila Lalo? Yung mga matatandang katulad ko, nakakatanda nun. Yung mga kayo, hindi nyo na alam yon. Kasi ngayong uso na yon. Pero noon, yun ang kauna-unahang pangyayari na si Lucila Lalo, pinagputol-putol na siyak ng buong Pilipinas. Pero ngayon parang naging common na yon. Ito, pinagpuputol-putol ang katawan. At ito, pinuputol ang dila. Huwag ka nang tumingin sa kapitbahay mo, okay? Pinuputol ang dila sa kadaldalan. Pero ito, pinuputol ang dila birang parusa sa kanila. Tinatratong parang hayop ang mga bihag. Hindi pa yung about yung nire-rape. Nire-rape ang mga kababaihan. Ganyan ang ginagawa sa mga bihag. So tulad ng sinabi sa Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, sa mga huling araw, mababatbat ng kahirapan, ito yung mga tao na nakikita natin na makasarili, gahaman sa salapi, palalo, yung mga nakapwesto, nag-iisip ng corruption, parang walang sawa. Hindi na uso milyon, bilyon na, trilyon. Kaya nakikita natin dito yung sobrang materialistic ng ating kapanahunan. At iisipin nyo, yung mga yon ay mga undeserving. Pero naisip ko naman sa sarili ko, ako naman ay undeserving. Naisip mo ba na ikaw ay undeserving? Pero mahal tayo ni Lord. Napakabuti ni Lord. Pinakita niya sa atin yung ultimate na pagmamahal na yan, na siya'y mamatay sa cross para sa iyo at para sa akin. Amen po. So, ang pinakagrabe pa sa ating kapanahunan ngayon, bukod sa chinachap-chap ang mga tao, pinapatay sariling magulang. Pinapatay sariling anak. Itinatapon ito sa basurahan. Ipinaplas sa toilet. Nagbebenta ng organs. Kikidnapin, hindi mo na makikita. Bakit hindi mo makikita? Sinachap-chap na, pinagbibili ang puso, atay. Akala mo ang tao, nakarumal-dumal, hindi ko na may describe. Ninanakaw ang gusto nilang itulong sa mga nasalanta, katulad ng Yolanda. Pinanood ko yun, binantayan ko yun. Kitang-kita ko yun. Napakatagal na, nagkalat pa yung patay. Tapos dumami ang mga donation. Bilyon ang donation. Tapos susunod na nalaman ko na lamang, hindi na nalaman ko saan napapunta. Paano mawawala yung ganong kalaking pera? Tapos ang tagal na, hindi pa nangyayari yung mga bahay. Nakikita natin yung kasamaan na ito. Pagka gustong palayasin yung mga squatter, sinusunog yung buong bahay, yung mga buong lugar. Sinusunog. At ipinagbibili ang mga babae, human trafficking. Nawawala na lamang ito, tapos pinagbibili, binibenta. Ito hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Ito yung nangyayari sa buong mundo. Human trafficking. Binubugbog, tinotorture yung mga empleyado na akala nila magandang trabaho, pero nung madiscovery nila na scammer pala ang kanilang posisyon, meron silang pambaston, may panlatigo, kung ano-anong ginagawang torture. At nakita natin sa TV yun. Nakikita niyo ba yung sinasabi ko? Napanood natin yun kung paano itong torture na ginagawa. Kaya sigaw ng mga tao, ibalik ang death penalty. Nawawalaan na tayo ng compassion sa mga masasamang tao. Nagigets yung sinasabi ko. Deserve nila na
sila ay mamatay, deserve nila na sila ay salvage. Nung araw, adik ako, kaya ako'y sinalvage. Lalagyan pa ng sulat. At ang mga tao nakikiayon sa mga ganong hakbang na ginagawa. Ang kalupitan, nagsisimulang umusbong sa atin dahil sa tayo ay may mabigat na nararamdaman sa mga taong masama. Na hindi natin nare-realize ang kasalanan ay kasalanan. Kaya tayo ay taong masama din. Na ang Panginoon, mahal niya rin tayo. Yun ang dahilan kaya siya ay namatay sa cross. Dahil mahal niya tayo. So, ganoon din ang kalagayan ni Jonah. Kinasusuklaman niya ang mga taga-Ninive dahil sa kanilang mga pag-uugali. Hate na hate niya itong mga ginagawa nila, yung pagiging idolatrous nila at pagiging arrogant nila at kung paano sila'y pumatay na napakalupit nila. So, ito ang nakikita natin. Pakinggan niyo mabuti. Sa kabila ng mga masamang description doon sa lugar na yon, mga tao sa Ninive, inutusan niya ang isang propeta para pumunta doon at mangaral. Pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko sa langit ang kanilang kasamaan. Tingnan niyo, pangaralan mo sapagkat suko sa langit ang kanilang kasamaan. Gusto pala ng Diyos, yung mga masasama ay pangaralan. Amen ba tayo doon? Kaya tayo naririto sa church, ang tinitingnan natin, who cares? Upang madama natin ang pag-ibig ng Diyos, ang ating matigas na puso ay lumambot at tayo ay maging maka-Diyos sa halip na tayo maging makasarili o maging makasanlibutan. Si Jonah ay natatangay ng kanyang damdamin. Nangyari na ba sa inyo yon? Natatangay ka ng emosyon. Nakalimot ka sa sarili mo sa sobrang galit. Nakalimot ka sa sarili mo sa iyong nararamdaman at nakagawa ka ng isang kasalanan sa Diyos na pinagsisihan mo kung bakit mo nagawa. Matapos ang lahat. Okay? Yan ang kalimitan na nababanggit-banggit ng mga kababaihan. Pinagsamantalahan ako matapos ang lahat. Nakadama na ba kayo ng ganon? Na parang kayo ay ginawaan ng hindi maganda dahil nagtiwala ka. Now, as far as Jonah is concerned, dapat lamang sa Ninive ay kapahamakan. Dapat lang sa Ninive hatulan ng Diyos. Dapat lang sila magunaw na, mawala na sa mundo. At hindi natin masisisi si Jonah habang nag-iisip siya ng gano'n na katulad din ng iba sa atin kung tayo ay nakakaranas ng kaapihan. Kung tayo ang victim, kasi siya mong pera na budol-budol. Ang sakit. Meron kang pinaglalaanan nun. Pagkatapos na din lang ka. Tapos na ipagkatiwala mo dahil ikaw ay natangay ng iyong damdamin. Kalimitan ito, greed ang nasa likod ng lahat ng yon, nai-invest mo sa mali. Naniwala ka sa mga too good to be true. Tapos galit na galit ka, at kung maaari lamang talaga, sila ang gunawin ng Diyos. Sila ay parusahan ng Diyos sa kanilang nagawa. Kasama ko pa ba kayo? Nare-realize nyo ba yon? Na tayo ay nakikiayon? Kaya naman, ang Panginoon, i-describe niya ang kanyang sarili. Sabi niya sa Isaiah 55 verse 8 ay ganito, "For my thoughts are not your thoughts, nor your ways, my ways, says the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan," sabi ng Panginoon. Kaya yung ating judgmental na isip, yung ating mga isipan na hindi natin gustong gawa ng mabuti ang gumawa ng yung gumawa ng masama sa atin, hindi natin gustong makaranas sila ng kabutihan, ay kabaligtaran, nagpapatotoo na iba ang pag-iisip natin kaysa pag-iisip ng Diyos. Salamat na lang. Hindi po ba? Sabi mo sa kati mo, salamat na lang. Salamat na lang. Abay, yung mga disciple ni Jesus, nung kasama niya at siya ay hindi tinanggap doon sa isang nayon, alam niyo sabi, Lord, gusto mo paulanan namin sila ng apoy? Tulad ng ginawa ng propeta sa Old Testament? Sabi niyo, hindi niyo alam kung anong klaseng espiritu kayo meron. See? Kung ikaw ay nag-share ng gospel at pagkatapos ay hindi tinanggap si Jesus sa pag-share mo, nakakaramdam ka ba kung minsan na malalaman mo rin pagdating ng araw?
Di ba? Magsisisi ka pagdating ng araw. Minsan may nararamdaman kang parang na-insulto ang iyong pagkatao pag nireject ang sinishare mo. Nagigets nyo sinasabi ko? Kaya, gusto nating makita rito na sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Salamat na lamang sa Diyos at hindi siya katulad ng ating pamamaraan. Kung hindi, napakarami ng tao ang nagunaw. Napakarami ng tao ang namatay. Napakarami ng tao ang isinumpa. Kung minsan, pag nagagalit ka, mamatay ka na sana para malaman mo kung gaano kahirap sa impyerno. Ayaw mong tanggapin si Lord Jesus. Ayaw mo tayo doon. Kaya tayo, minsan, hesitant tayo mag-share. Dahil pag tayo na-reject, parang ang pagkatao natin ang ni-reject. Pero alam niya, pagka ikaw ay nag-share at ni-reject si Jesus, ikaw ay tagumpay. Siya ang lugi. Purihin ang Panginoon. Amen? Yan po ang buong katotohanan. So, ang wickedness ng mga taga-Ninive, sa kabila ng lahat ng iyon, gustong-gusto ng Diyos na sila'y masave. Gusto ng Diyos na si Jonah mag-preach sa kanila upang siya ay magkaroon ng pagkakataon, mabigyan ng second chance ang mga taga-Ninive. Na katulad natin, di ba, gustong-gusto natin tayo bibigyan ng pagkakataon pag tayo ay nagkamali. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, ako'y magbabago na. Lalo-lalo na pag pinapalo ako nung maliit pa ako, hindi na po ako ulit. Lagi na lamang ganun, pag pinapalo ako, lagi ko namang inuulit. I repent, tapos I repeat. At yun ang laging nagaganap sa atin. Amen pa tayo doon. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen, grabe. Hindi mo kayang i-describe kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi mo kayang i-fathom sa isip mo o hindi mo kayang arukin kung gaano ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung para malaman mo, tingnan mo ang cross ng Kalbaryo. Tingnan mo yung dugo-duguan ng Panginoong Isukristo, ang katawan niya, tumutulong dugo niya sa ulo niya, upang malaman mo kung gaano niya tayo kamahal. Mahal na mahal ka ni Lord para hindi mo intindihin ang kanyang sinasabi. Amen po. Sabi nga sa 2 Peter 3:9, the Lord is not willing. Tinin niyo po yan. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang lahat ay sa Tagalog po, tinanin niyo po, ang Diyos, hindi siya slack o hindi siya mahina doon sa pagtugon o nagpapabaya tulad ng inakalan ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yon alang-alang sa atin, sa inyo, sa atin lahat. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ang lahat ay binibigyan ng para makapagsisi, magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Hindi niya nais na sino man mapahamak. Yun ang reason kaya siya mismo ay nagkatawang tao, bumaba, para ang sumpa hindi dumaloy sa saling lahi. Alam niyo, dumadaloy ito sa iba. Dumadaloy pa rin. Nag-church na, Christian niya, dumadaloy pa rin yung sumpa sa saling lahi. Alam niyo kung bakit hindi nalalagot? Because of ignorance. My people are destroyed for their lack of knowledge because of ignorance. Hindi niya ma-claim. Lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. Bukod sa lack of knowledge, meron pang rejection ng knowledge. I also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Ay, napakarami napapariwalang mga bata. Napapabayaan ng mga bising mananampalataya na hindi nabibigyan ng atensyon ang kanyang sariling mga anak. Amen po. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Huwag na kayong malungkot. Pag humihinga ka pa, ay may pag-asa ka pa. Pwede naman tayong magbago. Ngayon din, pwede tayong magbago. Pwede ba tayong mag-decision ngayon na tayo gustong magbago? Manalangin po tayo. Manalangin tayo. Oh, Heavenly Father, sa dami na po ng aming narinig ng kagandahang loob ng Panginoon Diyos na aming Ama. Sa dami na ng aming narinig
kung paano niya kami inibig at kung paano siya naghirap sa cross ng Kalbaryo para tubusin ang aming kasalanan. Patawarin niyo po kami sa pagsasawalang bahala. Sa umagang ito, nais naming yakapin ay ang kalooban mo. Nais namin na maging kaisa ng iyong dakilang plano. Panginoong Hesus, sabi niyo na malakas, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Simula sa araw na ito, Panginoon, gamitin niyo po ako. Ulitin niyo ngayon sa inyong sariling salita. Sige, sabay-sabay po. Gamitin niyo po ako. Narito po ako, gamitin niyo po ako. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So dito po, nakikita natin dito sa chapter 1, verse 1, kung papaano si Jonah, nung inutusan siya ng Diyos, kabaligtaran ng kanyang ginawa. Sa halip sumunod, tinan niyo po ito, sa Jonah chapter 1, verse 3. Sa halip sumunod, sabay-sabay po. Tinan niyo yun. Tinan niyo yung sinasalita ng salita ng Diyos dito. Ito isang journal. Ito sinulat sa story ng buhay ni Jonah na isang propeta. Sa halip sumunod, pinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo yung kay Yahweh. Tingnan niyo po yan. Pag tayo ay gumagawa ng kasalanan, nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, nanahan sa atin ang banal na Espiritu. As many as receive Him, John 1:12, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. At upang patunayang tayo anak, Galatians 4:6, upang ipakilalang tayo anak, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng anak upang makatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. So nung tanggapin mo si Jesus, ang kasalanan mo, pinawi at inako ni Jesus sa cross. At ang Kanyang righteousness, ibinigay niya sa atin. So tayo ngayon ay naging karapat-dapat. Tayong mga undeserving, pinaging karapat-dapat na maging deserving para sa Holy Spirit. At ang banal na Espiritu, pag nanahan sa puso natin, siya magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinalita ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba ganun, napaka-grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi ito madaling nangyari. Nakita natin yung cross ng Kalbaryo. At ito taon-taon tinitingnan natin ito sa Good Friday message ng Jesus movie. Nakikita natin kung paano naghirap ang Panginoong Jesucristo sa cross. Hindi madali na basta niya ginawa na tanggapin ninyo ang Espiritu. Hindi ganun kadali. Nung sabihin ni Jesus yon, dumanas na siya. Kung paano ako'y sinugo ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Tanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo. Hindi ganun kadali nangyari yung mga bagay na yon. Dinanas niya yung kailangang danasin para patunayan sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At dito, ang tinitingnan natin, inaakala, tinan nyo, nung tanggapin, inaakala niyang ni Jonah, malayo na yun kay Yahweh. Meron bang malayo sa Diyos? Ay siya'y propeta ng Diyos, pero hindi niya nakikilala ang Diyos. Nasusundan niyo pa ba ako? Ang kanyang pagkakilala sa Diyos, localized, masyadong localized, yung doon lang sa lugar niya. Na pag siya lumayo, hindi na siya mahahabol. Pag siya lumayo, hindi na siya makikita. Pag tayo nagkakasala, iniisip natin, hindi naman ako nakikita ng Diyos. Nagagawa mo mga karumaldumal na kahalayan at mga nakakahiyang bagay, pero iniisip mo, hindi ka nakikita ng Diyos. Pero hindi totoo yan. Sa isip mo lang yun. Kaya dito, yung who cares, at saka yung dito, yung ating title, ang title natin, Caring for the Undeserving, malalaman natin dito na ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin kayang i-comprehend sa ating isip. Amen po? Now, tinan nyo, sa halip na sumunod, ipinasyang magtago sa Tarsis sapagkat inakala niyang malayo na yung kay Yahweh, kaya nagtungo siya sa Jope, yung po isang pier. At doon sa pier na yon, yun ang hub. Mapakapunta ka sa iba't ibang lugar. So sa halip na
papuntang Ninive ang biniling ticket, etong ginawa niya, nagpunta siya, bumili siya ng ticket, papunta sa Tarshish. Ngayon, itong Tarshish, 2,500 miles. Ang kanyang Ninive yung pupuntahan, 550 miles lang. So nagbayad siya ng mahal na ticket para lumayo na ang isip niya ay makalalayo siya sa Diyos. Makakalayo siya kay Yahweh. Amen po. Pagka tayo nagkakasala, inisip, hindi na ako nakikita ng Diyos. Nililindang natin ang ating sarili. Amen po. Hindi maaari na pag ikaw ay may ginagawa, sabi mo, walang nakakakita sa iyong tao, pero nakikita ka ng Diyos. Katulad ngayon, hindi naman natin nakikita ang Diyos, pero pinagmamasdan ka ng Diyos. Amen po. Kaya pag nakakakita ako ng mga, nakatago pa yung may bag, tapos nakaganyan, nag-text, napunto doon sa kalikod-likuran, tuktok ang nakikita, tuktok, sabi niyo yan, si tuktok, napakaraming taong tuktok. Kita ka ng Diyos. Ang mga tao na iba ang buhay, buhat ng nauso yung smartphone. At natatawa ako sa sarili ko. I have a smartphone, pero I'm dumb. Hindi naman ako marunong. Smartphone in the hands of dumb owner. Ilan sa inyo, ang hindi nyo alam yung lahat ng apps na naandun sa inyong smartphone. Hindi nyo alam ang lahat. Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay, kukunyari ka pa. Hindi mo malalaman lahat yan. Pag hindi gumagana, tawag ako, Marvin, tulungan mo nga ako. Yung mga expert dito, mihingi ako ng tulong lagi. I have a very smartphone in the hands of me, dumb owner, na hindi naman marunong, old school. Pero gusto pa rin lagi ang bagong cellphone. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako yung luma. Pinakaluma. Yung ginamit ng 2 pusakal na manggagamit ng cellphone. At yung anak ko at saka yung kanyang anak, anak ko at saka yung kanyang apo, pusakal na manggagamit ng cellphone. So, gas-gas na. Yun ang ginagamit ko ngayon dahil gumagana pa, tuwan-tuwa ako. Salamat sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa akin lumang cellphone. Hangang-hanga ako sa Samsung kasi nakatagal sa kamay nila. Hindi ko nang pinopromote ang Samsung. Okay. Ngayon, papunta doon, dito pumunta. Na-imagine niyo ba yun na kung bumayad pa ng mahal sa ticket? Now, eto na ngayon, sa verse 4, eto ngayon na nangyari. Ngunit nang sila'y nasa laot na sila, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Okay, don't get it wrong. Hindi malupit si Yahweh. Pag tayo ay merong nararanasan, ang laging tayo, halimbawa, pag ikaw ay bata pa, malakas pa, kumikita ng maraming pera, di ba? Ang tawag natin doon bukang pakpak, bukang palikpek, kung maglakad. Kala mo taong bakal, di ba? Amen ba tayo doon? Pagka marami kang pera, hindi ka na nagpe-pray, Lord, bigyan mo po kami ng pagkain. Lantak ka na lang ng lantak. Hindi ka na nagpe-pray. Kasi lahat ng bagay, ginagawa mo na without consulting God. Tama ba ako doon? Pero nung ikaw ay naghihirap, Diyos ko, malampasan ko sana ang paghihirap na ito. Di ba? Kaya, ngunit sila'y nasa laot. Nung nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Bakit ganon? Sapagkat alam niya, yun ang makapagpapabago kay Jonah. Ang karanasan, siyang ginagamit lagi ng Diyos para magturo sa ating lahat. Sa akin, ay effective yon. Ewan ko sa iyo. Sa iyo, effective ba yon? Karanasan? Pag ikaw ay nakaranas na ng pain, pag ikaw ay nakaranas na ng isang sitwasyon sa buhay na napakahirap dalhin, di ko na, wala nang detalye, napakahirap dalhin. Napapadyos ko po ikaw. Di ba? Hindi po ba, mga minamahal ng Panginoon? So, si Jonah, humarap siya sa isang sitwasyon. Pag ikaw ay lumabag sa Diyos, mayroong consequence. Pero yung consequence na yon will lead you to repentance. Yung consequence na yon will lead you to be needing for God. Kasi pagka ikaw ay malakas at makakayanan mo pa, it seems like parang pakiramdam mo, you don't need God. Pero pag ikaw ay nasa isang sitwasyon na gano'n, tingnan niyo po, hanapin mo ang Diyos.
Kapag tayo lumabag sa kalooban ng Diyos, consequence muna bago ka makaraos. Tama. Ganun na nangyari sa buhay ko. Lumabag ako sa Diyos, consequence muna bago ako nakaraos. At salamat sa Diyos, ako'y nakaraos. Sino sa inyo rito ang nakaraos na ng ilan? Pakitaas ang kamay. May narausan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pagtataas ng kamay. Sa verse 5 and 6, verse 5 and 6. Dahil dito, ito, tinan nyo. Labis na natakot ang mga tripulante. Yung tripulante, yung pong mga tauhan doon sa barko. Kaya silang lahat, humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Tingnan yung word na yun, maliit na Diyos. Obviously, hindi believer tong mga tripulante. Ang believer ay si Jonah. Ang propeta ay si Jonah. Ang tripulante, hindi believer. Meron silang Diyos-Diyosan. Naniniwala sila sa ibang Diyos. Meron silang personal na Diyos na Diyos-Diyosan nila. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaangan sa sasakyan. Para gawa nila ng paraan ang kanilang sitwasyon, pinagaang. Nung araw po ang mga barko ay hindi bakal, ang mga kahoy lamang ito, kaya madaling siklutin pag ganun-ganun yon. Now, samantalang si Jonas naman, mahimbing natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Maring sa kapaguran na siya, maring stress siya, pagod na siya, nakatulog na siya sa pagod, sa pag-iwas sa Diyos. Now, sa pangyayaring yan, tinan nyo, makikita natin na kapag ikaw ay may pagsunod, pagpapalain pati mga tao sa iyong palibot. Pero, ngunit kapag ikaw naman ay may pagsuway, pati mga tao sa paligid mo, nadadamay kasama pamilya mo. Pero hindi masamang intensyon ng Diyos. Kahit mangyari sa iyo yun, kung inaalaw niya o may consequence ang mga ginagawa nating kasalanan, ang purpose nun is for us to turn to God. Okay, sabihin niyo sa akin, i-confirm ninyo. Sino sa inyo na nung siya naghihirap na, tumawag siya sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Hindi ba? Kumidlat lamang eh. Jesus Mariosep. Oh, di ba? Kumidlat lang eh. Papa Jesus Mariosep ka na, lumindol. By the way, kung sakaling magkaroon ng earthquake, ito po mga entrance natin. Ano po? Tandaan ninyo. Huwag kayong magpapanik. God is in control. Sabihin nga po ninyo yan. Amen. God is in control. Ako ang huling lalabas, magbibigay ako ng instruction, huwag kayong magpapanik, huwag kayong magtatakbuhan, may magbubukas ng pinto, may naka-assign dyan, diretso kayo sa labas. Amen po. Purihin ng Panginoon. Amen. Gusto ko pong makatiyak na kayo ay safe sa lugar na ito sapagat ang Diyos ang may hawak po ng mga ating mga poste. Diyos ang may hawak. Now, dito, nag-usap-usap mga tripulante. Sabi nila, magsaparan tayo, magcast tayo ng lahat para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila, nabunot ang pangalan ni Jonah. Imagine, ito'y unbeliever. Ang mga taong ito ay hindi mananampalataya ng Diyos, pero meron silang pamamaraan kung paano malaman at doon ipinabatid ng Diyos sa kanila na si Jonah. Ngayon, lumapit sila rin kay Jonah at tinan nyo, sabi rito sa verse 9, basahin natin dito mula 7 and 9. Nag-usap-usap sila, okay? Magsapalaran tayo para malaman kung sino ang dahilan na ito. Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonah, kaya sila kinausap nila, si Jonah. Nagsapalaran kami para malaman kung sino may kasalanan. Ikaw ang nabunot namin. Ano ba ang ginawa mo rito? Ano ba ginagawa mo rito? At taga-saan ka? Gusto nilang malaman yung background ng tao. Nakatulad ng i-describe ko sa inyo kanina kung sino ang background. At di sumagot naman si Jonah. Ako ay isang Hebreo. Sagot niya. Nananalig kay Yahweh. Si Yahweh, ang aking Diyos, ay Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Di wow. Pinagmalaki pa niya, mananampalataya siya ni Yahweh, na dakilang Yahweh, lumikha ng dagat at lupa. Ay, anong ginagawa mo rito? Okay. At pa, sabi niya, tinan nyo, ako'y Hebreo, nananalig. Sabi niyo muna yun. Nananalig kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Diyos na lumikha ng dagat, lumikha ng lupa. Nananalig siya doon. Parang idinideclare niya kung gaano siya kalapit sa Diyos. Kung gaano siya ka-holy.
Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Amen. Huwag kayong malungkot kung kayo may kaisipang ganyan nung bago kayo pumasok dito. Kayo lalabas dito na mauunawaan ninyo na nagpapakumbaba ang tinutulungan ng Diyos. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya kung meron sa ating gusto mag-level up, ang kailangan matutunan natin ay humility. Magpakababa tayo sa Diyos. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Now, ito, sa verse 10, tinan niyo po. Bago pa ito na nakwento si Jonah, bago pa ito nangyari, sabi ni Jonah, pinagtataguan niya si Yahweh. Kaya sa malaking takot, nanghilakbok sila, sinabi kay Jonah, napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Parang, Jesus Maria Joseph ka, bakit ginawa mo yan? Ano yung nagawa mong yan na pinagtataguan mo ang Diyos? Napakalaki ng ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Kasi Jonah ay kinausap uli ng tripulante. Sabi niya ng mga tripulante, anong ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Okay, ito, sabi sa kanya, ihagis niyo ako sa dagat sapagkat alam kong, tingnan yung word na yan, sabay-sabay, alam kong ako ang dahilan ng pagngingit-ngit na bagyong ito, ang sagot ni Jonah. So, pinipilit naman ng mga tripulante na anong gawin nila? Itabi ang vapor. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Gustong itabi sa tabi para kung itapon man si Jonah, makalangoy siya sa tabi. Hindi ba ang malasakit ng mga hindi mananampalataya mas higit pa dito sa lingkod ng Diyos na propeta? Nagigets niyo sinasabi ko? Huwag kang pumayag. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo dapat pumayag. Hindi tayo papayag na may malasakit pa ang unbeliever kaysa nananalig sa Panginoong Jesucristo. Sino sa inyo rito nananalig sa Panginoong Jesucristo? Pakitaas po ang kamay. Sabi niyo, hindi ako papayag na ang mga unbeliever may malasakit pa kaysa akin. Hahangaan mo sila. Tagahanga ka lang nila, pero ikaw, hindi mo magawa. Huwag kang papayag. So, alam niyang ako ang dahilan ng bagyong ito. Kaya sa verse 14 and 15, tinan ninyo. Napaka-dramatic ng istorya. At nanalangin sila ng ganito. Sino yun? Yung mga tripulante na hindi believer. Yahweh, na huwag ninyong parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat namin gawin. Pinahiwatig mo sa amin na dapat gawin. At pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat at bumilang 1, 2, 3, at biglang pumayapa ang dagat. Kagulat-gulat. Itinapon lang si Jonah, pumayapa ang dagat. Di totoong may Diyos. Amen ba tayo doon? Di totoong salungat sa Diyos, ang ginawa ng lingkod ng Diyos, kaya at nung inihagis sila, tulad ng sinabi ng propeta ng Diyos, nung inihagis sila, biglang kalma. Ito ay nagkaroon sila ng kalooban na sila ay mag-alay sa Diyos. Pagkagis po, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, sila'y naghandog, nag-alay ng handog, at nangakong, Yahweh, mula sa araw na ito, maglilingkod kami sa iyo. Dahil sa pangyayaring yon, na-discern nilang totoong may Diyos. Nung ako'y bago pang mananampalataya, in-expose ako ng Panginoon sa kaaway ng Diyos. Meron ako mga encounter na mga nadidemonize. Yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Alam niyo sa ating kapanahunan, ang tinatawag ng mga mananampalataya ay albularyo. At sasabihin, yun ang mag-ano ka ng kandila, ananaping tampay, ganyan. Tapos sila magpapalayas at kukuha ng insenso, lumayas ka, ganyan. Pero ang totoo nun, ang mga mananampalataya, binigyan ng Diyos ng authority. Sabi niya sa Luke 10, verse 19, Behold, I give you the authority. Kasi yung mga mananampalataya, yung mga disciples ni Jesus, bumalik sa Kanya, sabi sa Kanya, Lord, pati ang dyablo sumusunod sa amin sa pangalan mo. Kaya sabi ni Jesus,
Nakita ko si Satanas nahulog mula sa langit na parang kidlat. Tapos sabi niya, tingnan nyo. Ito yung word na ginamit niya eh. Tingnan nyo. Binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaway. Walang makapananakit sa inyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron pala tayong authority. And we didn't know. Kaya tayo, pagka meron ganyan, sabihin mo kakausapin mo yung Diablo. Kapre, kaibigan, huwag mo naman akong takutin. Oh, di ba? Nakikiusap ka, hindi mo yun pwedeng kausapin. Yun ay pinalalayas. Kaya binigyan ko kayo ng otoridad, tapakan. Pag tinapakan, hindi yan nakikiusap. Tinatapakan mo ahas at alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makapananakit sa inyo. Sabi ni Jesus, gayon man, huwag kayong ikagalak na ang Espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi ang ikagalak ninyo, ito, ang inyong pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. At ito ay katotohanan, ito ay truth na dapat malaman ng mananampalataya. We can counter the attack. Pwede natin i-counter kung ano man yung attack sa atin. Pero marami ang ayaw maniwala rito. Marami hindi naniniwala sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Sino naniniwalang may Diyos? O sino naniniwalang may kaaway ang Diyos? Pangalan niya si Satanas. O paano ka atakihin niya? Religion, kung ano-ano pa yung mga rebelding tao, sumasapi yan sa mga tao, pagkatapos niya na nagbubudol-budol, yan na ang mga gumagawa ng masama sa kapwa-tao. Pero hindi para patayin natin. Pangaralan natin at pag siya bumaling sa Panginoong Jesucristo, lalayo sa masamang espiritu at siya mapapabilang sa kaharian ng Diyos na tulad din nating lahat. Amen po. Kaya yung kaninang pinag-pray mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, meron ka ng tatak ng Espiritu Santo. Sabi na sa Ephesians chapter 1 verse 13, meron na tayong, markado na tayo. Kayo yung mga naging bayan ng Diyos. Ibig sabihin ng bayan, tinitirhan. Kayo yung naging bayan ng Diyos, tinitirhan kayo ng Diyos. Nang kayo manalig sa Kanya, matapos na yung marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang ano? Isa pa. Mas malakas. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. May tatak tayo. Kaya alam ng spiritual realm na ikaw ay anak ng Diyos. Alam ng spiritual realm na ikaw ay mananampalataya. Alam ng spiritual realm na ikaw ay born again in the Spirit of God. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Amen po. So, ang nais ng Panginoon, makita natin itong reality na ito. Biglang pumayapa. Kaya sila nakita. Naniwala sila ba? Totoo nga ito. Totoo nga na meron Diyos. Ako, nung nakapagpalayas yung unang-unang pagkakataon na may na-encounter ako, parang umiikot ang ulo. Nag-iiba-iba ang boses. Nung nakapagpalayas ako, totoong meron Diyos, totoo ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa sinumang tao na nararito in Jesus' name. Pag sinabi mo yon, susunod siya. At merong authority ang mananampalataya. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. So ito, pumayapa, nagkaroon sila ng banal na pagkatakot kay Yahweh, kaya sila nag-alay ng handog, nangakong sila maglilingkod na, at si Yahweh naman, dahil dito, inutusan niya, ito, tingnan niyo po, dito sa verse 16 and 17, nagkaroon sila ng matinding takot, nag-alay sila, kaya sa utos ni Yahweh, nilawan si Jonas ng isang dambuhalang isda. Ito na naman, magkakaroon na naman tayo ng question, Si Jonah nilawan ng dambuhalang isda. Sinanatili ron 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Totoo ba ito? O fairy tale? Fairy tale yata ito? Amen ba tayo doon? Nasa Bible. Pero paano ko malalaman na totoo ito? So maya-maya lamang, pakinggan ninyo. So, sa sitwasyon niyang ito, na nilamon siya ng malaking isda, dinideserve ba niya na siya lamunin ng malaking isda? Hello, nandiyan ba tayo? Ayon sa pananaw ni Jonah, yes.
Naniniwala siya ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yun ang kanyang paniniwala. Amen ba tayo doon? Kaya, masasama mga tao sa Ninive, they can go straight to hell. Dapat lang silang, hindi dapat silang maligtas. Hindi dapat na ang Panginoon ay gagawad niyang paggunaw doon ay mahinto. Dapat matuloy yun. Kaya ayaw niyang mag-share doon. Nag-guess niyo ba ako doon? Gusto niya, para sa kanya, sentensyahan yung mga tao doon. Kaya si Jonah, dinideserve ba niya na ipunish niya ng Diyos? Parusahan siya ng Diyos? What do you think, guys? Ayon sa kanyang pananampalataya, yun. Pero hindi ayon niya sa pananaw ng Diyos. So ito hindi fiction ang story ni Jonah. Ito ang patotoo. Pinasinabi ni Jesus, kinonfirm niya ng story ni Jonah ay totoo. Kasi si Jesus, kapangyayari lamang sa ating kapanahunan niya nangyari. So sa Luke 11 verse 29 to 32, ito sabi ng Panginoong Jesucristo. Nang dumami ang mga nagkakatipong mga tao, nagsimula siyang magsalita. Sabi niya, ang lahing ito isang masamang lahi. Ito'y umahanap ng isang tanda. Yung parang sign. Naghahanap ng sign. Subalit walang sign na ibibigay dito maliban sa tanda ni Jonas. Kung paanong, sabay-sabay po, ready, read. Kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Ninive, gayon din ang anak ng tao sa lahing masamang ito. So, yung si Jonah, ganito ang nangyari sa kanya. Kinain siya, dilunok siya ng balyena. Tapos, ito sa chapter 2, verse 2 to 7, di ba? Ito yung ating summary kanina. Nag-pray siya. Nung masama ng kalagayan niya, nag-pray siya, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo. At sinagot mo ako, mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Pag ikaw ay nasa isang sitwasyon ng kalaliman at nadudunod ka sa suliranin, pag tumawag ka sa Diyos, diringgin ka niya. Yun ang lesson. This is the lesson of Jonah. This is what we could learn from him. Inihulog mo ako sa puso ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Nandun na sa puso nasa tiyan na siya ng balyena. Hindi balyena. Isda. Malaking isda. Sabi niyo, malaking isda. Hindi whale, hindi balyena. Okay? Sa daigdig ng mga patay, ngunit mula ro, inihahon mo ako ng buhay, O Yahweh, aking Diyos. Yun ang kanyang prayer. At dininig. Inalaw ng Diyos na maranas si Jonah ang isang near-death situation. Sino sa inyo nakaranas ng buhay at kamatayang sitwasyon? Yung nabingit, pakitas mong kamay, yung nabingit. Okay, yung mga naoperahan sa puso, yung mga naoperahan yung nabuksan ng mga laman loob mo, yung mga nakaranas ka ng na-COVID, naranasan mo yung near-death situation, at tumawag ka sa Diyos at iniligtas ka ng Panginoon. Sapagat ang mga tumatawag at nananalig sa Kanya, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi binibigo ng Diyos. Ulitin nyo ngayon, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi binibigo ng Diyos. Sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Ang pangyayaring buhay at kamatayan, ang pangyayaring mahirap, yung hindi madaling pangyayari sa iyong buhay, inaalaw ng Diyos para maunawaan mo how to care for the undeserving. Kasi ako na undeserving, iniligtas ako ng Panginoon. Kaya yung mga tao na may dinadanas na gano'n, naalala ko, gano'n din ang gusto ng Diyos sa kanila. Habang ako ay naandoon sa COVID ward, nagagawa ako ng sermon, gumagawa ako ng mga lessons. Na paglabas ko doon, waring ako'y makakalabas talaga. Inisip ko, makakalabas ako, gumagawa ako. Kinuha ko yung aking iPad, nagsusulat ako doon, may keyboard yon. At yung ibang lessons na sineshare ko, nanggaling doon sa COVID, nung ako'y panahon na COVID. Alam ko, may gagawin ng Diyos. Kung ano man ang inyo pong nararanasan sa ngayon,
Dinala ka ng Diyos dito upang maunawaan mo na pag tayo ay sa Kanya tumawag, laging tayo ay may pag-asa. Amen po. God cares for the undeserving like you and me. Amen po. Kaya, nung naranasan ko yon, yung mga mabibigat na problemang ito, doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. At ngayon, nalalaman ko na ang lahat ng pangyayari sa buhay ko, isa na lamang patotoo. Kung ano man ang dinadanas mo, ito ay iyong patotoo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen po. Inaalaw ng Diyos ang mahirap na dalahin upang maunawaan natin ang kanyang compassion. Kung gaano siya ay ka-compassionate, kung gaano siya ay kamahabagin doon sa mga undeserving na mga tao. Amen po. Hindi dapat tinotokhang. Hindi dapat pinapatay. Dapat tinutulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Tayo magkaisa na yung mga nangangailangan ng tulong, panalangin natin. Magkaisa tayo doon. Tulungan natin. Ito na ang time na tayo ay magkaisa na maging makadiyos tayo yung mentality ng Panginoong Jesucristo. Let us all have the mind of Christ in practice. Ang totoo nun, we have the mind of Christ. Pag hinanalig sa Kanya, we now have the mind of Christ, pero hindi ipinapractice. Let us have the mind of Christ in practice mula ngayon. Amen po. Kaysa ko ba kayo doon? Amen po. Hindi ka mabibigo. So noon, tumawag siya sa Diyos, tinulungan siya ng Diyos. The undeserving prophet experienced God's grace to the undeserving. Undeserving prophet siya, di ba? Siya ay sumalungat, disobedient sa God. Pero na-experience niya ang God's grace to the undeserving. Kaya ito po, nagkaroon siya ng realization na ang Diyos ay mahabagin. Doon sa verse 10 ng chapter 2, ito. Kinausap, ito, sabi sa verse 10 po. Okay. Jonah 2, Verse 10, kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas. Iniluwa nito sa dalampasigan. Na-imagine nyo ba ang 100 years old na matanda? Pagkatapos, ito yung malaking isda. Tapos sabi ng isda, puwa! Pagkatapos, biglang nahulog si Jonah doon. Na-imagine ko si Jonah, puting-puti ito, halos maagnas na yung kanyang sa kaputian. Pagkatapos, nagsisisigaw siya doon. Magsisi na kayo! Ikilala si Jonah. Kasi siya isang propeta na ang mga sinasabi niya ay nangyayari. So, binigyan siya ng Panginoon ng second chance. God is the God of second chance. Gusto niya tayong laging bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya kung kayo man ay naging disobedient sa Diyos, kung kayo man ay mayroong mga ministry na inyong natalikuran noon at gusto niyong manumbalik, mga minawalang Panginoon, gusto kang bigyan ng Panginoon ng second chance. Huwag mo nang pabayaang malunok ka pa ng isda, okay? Dahil nais ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon, masunod mo siya. So dito sa Jonah chapter 3 verse 1 to 4, ito na yon. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, pumarong ka sa Ninive, sa malaking lungsod na yon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. So, ang ginawa ni Jonah, sa gayon, bumangon si Jonah, pumunta sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang, napakahaba ng lalakarin, babagtasin mo yon 3 araw. Nagsimulang pumasok si Jonah sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo at siya'y sumigaw. 40 days pa ang Ninive ay mawawasak. 40 araw pa ang Ninive ay mawawasak. Sigaw siya ng sigaw. Magsisi na kayo. 40 araw ang Ninive mawawasak. So, ito ang kanyang isinisigaw. Ano ibig sabihin ng mawawasak? May gugupo ang Ninive. Ma-overthrow ang Ninive. Matatapol down ang Ninive. Masasakop ang Ninive. 40 araw, masasakop kayo. So, itong mga taga-Ninive,
Ito po yung sinasabi ko kanina, brutal itong mga taong ito. Noong marinig nila ang preaching na ito, naantig ang puso ng mga tao. Ang buong lupain ay nagsisi kasama ang kanilang hari. Amen po. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wala akong may dadahilan dito. Itong mga brutal, itong mga ang binabalatan ng buhay ang tao, pinupugutan, ginagawang pyramid, itong mga taong itong ubod na sasama. Nung pinangaralan ni Jonah, na puting-puti na naggali sa loob ng isda, naantig ang puso. Sila ay nagsisi. Kaya sabi rin sa verse 10, nang makita ng Diyos na ang kanilang ginawa, sila'y humiwalay sa kanilang masamang pamumuhay o masamang lakad, nag-relent ng isip ang Diyos. Yung kanyang plans, nagunawin yun, nag-relent ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya yung itinuloy, hindi niya yung ginawa. Amen. God relented. Nagbago ang isip niya from the disaster na gusto niyang gawin doon sa lupain na yon. Nagbago ang isip. Na-imagine niyo ba na pagka tayong lahat ay nagrepent sa ngalan ng ating bansa, nagrepent tayo. Hiningi natin ng tawad, kasalanan ng ating mga ninuno, kasalanan ng ating bansa. Ang buong bansa, pong Pilipinas, ay idolatro, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Inihingi namin ng tawad sa iyo, Yahweh. Kahabagan niyo po ang aming lupain, diringgin tayo ng Diyos. If my people who are called by my name will humble themselves. Alam niyo yung awit na yan? If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. And heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land, and forgive our sins, and heal our broken land. Ulitin natin yung panalangin. If my people, yes, humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. Buong puso, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and forgive their land. Oh yes, Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Oh Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land, and forgive our sins,
and heal our broken land. Once again, Lord, Lord, heal our land. Father, yes, hear our cry. Hear our cry and turn our nation back to you. Oh Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. And forgive our sins and heal our broken land, and forgive our sins, and heal our broken land, and forgive our sins, and heal our broken land. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen po. Hallelujah. Binago ng Diyos ang kanyang plano. He relented. Nag-iba siya. Binago niya. Nag-iba siya ng isip. Hindi na niya itinuloy. Sa verse 1 ng chapter 4, hindi na gustuhan ni Jonah. Sabi mo sa katabi mo, ang lupit. Ang lupit tong isang ito. Kanta-kanta na tayo, hindi nagustuhan ni Jonah. Hindi nagustuhan ni Jonah. Ang pag-urong ng Diyos sa Balak na pagguna sa Nineveh at sinugalit. Okay. Kaya, dumating si Yahweh. Dumalangin siya kay Yahweh. Dumalangin pa man din. Sabihin mo sa katabi mo, dumalangin pa man din. Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito, sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan, kaya ako tumakas patungo sa Tarshish. Alam kong kayo ang Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin, matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako! Yahweh! Kung ikaw si Yahweh, sabi mo, di mamatay ka. Propeta lang kita, marunong ka pa sa Diyos. Nagalit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pa mamatay ka sa mabuhay. Sa mga Yahweh. Ano kinagagalit mo, Jonah? Walang kibong lumakad si Jonah. Papunta sa silangan, sa lungsod na naupo siya. Gumawa siya ng isang silungan doon at hinintay kung ano mangyayari sa lungsod. Baka sabihin, baka dahil sa galit niya, magbago si Yahweh, gunawin na rin. Pambira. So, pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonah ang isang malagong halaman at nagbigay ito ng lilim sa kanya. Labis naman itong kinagalak ni Jonah. Meron siyang lilim, may shade. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin, halos mahilo si Jonah sa matinding init. Kaya sinabi niya, ito na naman itong isang to. Mabuti pang mamatay na ako. Ayoko ipaulit sa inyo yun. Ako na lang. Mabuti pang mamatay na ako. Sinabi ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Oo. Magagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Kung ikaw si Yahweh, ano kaya? Kita tangge. Pipindutin naman ang buto. Patay. Nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Ay, itong saragating ito ay bastos. At saka akong managot sa Diyos. Okay. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Inulit na naman. Okay, tama. Nagpaliwanag ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, Jonah, ikaw ay nanghihinayang sa halaman. Na hindi mo ito pinagpaguran, hindi mo naman lang ito pinatubo man. Ito tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit na 120,000
120,000 tao na hindi malaman kung alin ang mga nasa kanan at nasa kaliwa. Ibig mong description ni Yahweh. Oh. Tingnan nyo. Sabay-sabay, basahin nyo. Tingnan nyo. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking lungsod na yon, na may mahigit na 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin ang sa kanilang mga kamay ang kanan o kaliwa at mayroon ding maraming hayop. Tingnan nyo. Ibig sabihin, mga ignorant itong mga taong ito. Hindi alam kung anong kanan, dito ang kaliwa. Amen po. So, dito sa mga sinasabing ito, hindi ba ako manghihinayang dito sa hindi alam ko anong kanan, hindi anong kaliwa. Pero, ang Panginoong Jesucristo, tinan nyo, ano ang prayer ni Jesus? Doon sa Luke 23, verse 34. Father, forgive them, for they do not know what is right and left. Diba? What they do. They do not know what they do. Hindi nila alam kung anong kanan at kaliwa. Sabi ni Jesus. Sa mata ni Jonah, sabi niya, sa paningin ng tao, dapat sila ay sentensyahan. Sa paningin ng Diyos, dapat sila ay tulungan. Para sa tao, sentensyahan. Death penalty. Pero para sa Diyos, tulungan. Tulungan mo sila. Hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na hindi mo nalalaman ang ginagawa at tayo yon, anong gusto mo? Sentensyahan o tulungan? So ngayon alam na natin. Gusto natin ay tulungan. Pagka tayo ang nagawaan, gusto natin sila ay sentensyahan. Big difference. Tunay nga sabi ng Diyos, ang aking mga isipan ay hindi katulad ng inyong isipan, ang inyong pamamaraan ay hindi katulad ng aking pamamaraan. We have to learn from our Father. Like Father, like Son. Kaya matuto tayo kung paano ang ating Ama, kung paano ang kanyang kapamaraanan, kung paano ang tibok ng kanyang puso ay maging tibok ng ating mga puso. Amen po. Puno siya ng habag. Amen po. Gusto niyang tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Ang mga undeserving. Ang mga hindi dapat abutin. Grace is what you receive from God. Amen? Sabay-sabay. Grace is what you receive. And grace also is what God wants you to give. Kung paano natin tumanggap tayo ng grace, gusto natin by grace, matulungan din natin ang mga undeserving. How? Ito po. Sumama tayo doon sa ating campaign, bring them in. Pangalap natin ang good news. Mahal ka ng Diyos. Sumama ka sa amin sa church. Marami kang matututunan doon. Ang mga undeserving ay mahal ng Diyos. Yung inis na inis kang chismosang kapitbahay. Alam niyo ba yung mga chismosa ay gifted? Ang alam niya ay pinagsasabi niya. Pero ginagawa niya ng immature na pamamaraan. Di ba? Tapos, yung mga chismosa, pagka yan ay natuto, ang ipagsasabi niyan ay mga mabubuting bagay na. Kaya namang, alam nyo, yung iyong flaws, yung iyong mga kahinaan is actually your weakness. Alam mo kung bakit ka ubod ng damot? Isa kang napakadamot, nuno ng karamutan. Okay. Alam mo, ikaw ay good steward. Pag ikaw ay natuto, hindi ka magiging gastador. Actually, it is your strength, but you misuse your strength. Nagagamit mo sa maling paraan ng iyong strength. Pag may nalaman ka, dadal mo ka agad, pero negative. Pero kung nalaman mo tungkol kay Jesus, idadaldal mo ang tungkol kay Jesus, positive. Amen. Amen. Ang inaakala mo na iyong kahinaan, ang totoo, yun na iyong kalakasan na may misuse dahil sa iyong kabataan. Because of your immaturity. Now, once we become mature,
gagamitin natin yun sa tamang paraan. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Amen po. Caring for the undeserving. Amen po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na naririto. Sa kanilang pag-uwi, dalhin nila ang mga blessings na ito. Panginoon, tanggapin nila ang mga pagpapalang ito na nagbumula sa iyo. I-empower mo po ang bawat isang naririto. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen.